Okay, welcome back mga Kalabtech. In this video for today, ang tutorial natin po ngayon is kung paano gamitin ang Odin Tools. Kung paano gamitin ang Samsung Software Tools. So, doon kasi sa isang video ko mga guys, ay maraming nagtatanong kung ang Odin ba ay pwede rin daw sa mga ibang cellphone tulad ng Oppo at Vivo. So, ang video na ito ay ginawa ko para kayo ay matuto kung paano mag-repair ng software ng cellphone. Kung paano mag-repair ng cellphone software problem. So, para sa inyong kaalaman mga guys, ang Odin ay specific lang talaga siya sa Samsung. Ang Odin ay pang Samsung lang talaga siya. Hindi siya pwede sa ibang brand ng cellphone. So, kaya ako ginawa ang video na ito para matuto kayo kung paano gamitin ang Odin. At sa video na ito ay malalaman niyo kung ano ang mga kaibahan ng mga ibang tools or cellphone software tools. Dahil ang Samsung kasi mga guys ay magkaiba sila ng firmware or program sa ibang mga cellphone. Dahil ang Samsung ay mayroon siyang tinatawag na 4 files in single file. So doon sa single file ay dapat alam niyo kung ano ang kaibahan at kung saan dapat nilalagay yung single file doon sa Odin Tools. Kasi yung Odin Tools mayroon siyang apat na box, mayroong BL, EP, CP at CEC. So kapag single file lang yung firmware na gagamitin natin, dapat alam natin kung saan natin iloload or ilalagay doon sa apat na box. So yan yung tutorial natin for today mga guys, at sana tapusin nyo ang video na ito para magkaroon kayo ng kaalaman tungkol sa pagre-repair ng software problem ng cellphone. So sisimulan na natin. Okay, so nandito na tayo mga guys. So hahanapin lang natin kung saan natin nalagay yung Odin. So ito yung Odin Tools natin mga Kalabtech. So naka-WinRAR pa siya, kaya kailangan natin i-extract. So, i-double click lang natin ito para ma-open. Ayan. So, ito yung, sandali, expire na kasi yung WinRAR ko. So, ito yung Odin mga Kalabtech. So, double click lang natin ito para diretso na natin ma-open. Ayan. So, ito yung itsura ng Odin para sa mga hindi pa alam kung ano ang Odin Tools na tinatawag. So, itong Odin kasi mga Kalabtech, mayroon ito siyang version or by version ito siya. Itong inopen natin ngayon na Odin is version 3.09. So, kung sakaling mayroon tayong i-reprogram na cellphone na Samsung mga Kalabtech, siyempre unang-una, gina-download muna natin yung kanyang firmware sa Google kung wala pa tayong na-download na firmware ng cellphone. So kapag ang program ng cellphone or kapag ang cellphone na i-reprogram natin ay or kapag ang firmware ng cellphone na na-download natin is 4 file, dapat dito natin talaga ilalagay sa mayroong apat na ito na box. Dito sa BL, EP at CP and CEC. So dapat dito natin ilagay yung apat na firmware na yon or file na yon. So, tulad nitong mga firmware na ito guys. Hanapin dito sa drive. Maghanap tayo dito ng example ng 4 file na firmware ng Samsung. Halimbawa, itong G100F. Firmware ito ng G1 mga guys. So, ito yung tinatawag na 4 file mga guys. Sa itong CEC at saka itong CP at saka itong BL at saka itong AP. So yung AP na ito mga guys, dapat doon natin ilalagay sa AP na rin na box ng Odin. Dito banda. Kung nakikita niyo itong BL na ito mga guys, dapat itong BL din na ito ang ilalagay natin dyan. So, itong AP naman na ito, dapat itong AP na rin na ito ang ilalagay natin dito. So, itong CP na ito, itong CP rin na file ang ilalagay natin dito sa CP na box na ito. Itong CEC box na ito, dapat yung CEC na rin na file ang iloload natin dito. So, paano nga ba i-load ito sa mga hindi pa nakakalam? So, click lang natin yung bell.
Ayan. So, punta tayo kung saan natin nalagay yung firmware. Ayan. Halimbawa, itong G1ML. Okay, ayan. So, dahil BL yung gi-open natin kanina, dapat BL din yung i-click natin din. Click natin yung open. Ayan. So, click din natin yung EP para i-load natin yung EP file. Itong EP file. And then, open. So, sa EP mga kalabtek, medyo may katagalan ito siya. Kaya, hihintayin lang muna natin matapos. Kasi ito yung pinakamalaki ang file size mga kalabtik, itong EP file. So mamaya mga guys ay papakita ko naman sa inyo kung saan ilalagay kapag single file lang ang gamit nating firmware. Okay, ayan mga guys. So tapos na yung EP. So dito naman tayo sa CP. So click lang natin yung CP. Ayan. So walang CP dito na file mga guys. So para hindi kayo malito mga guys, ganito na lang gawin nyo. Dahil walang CP na file dito na makikita natin, kundi CEC at modem lang ang makikita natin. Para sa mga hindi pa nakakaalam. So unahin nyo na lang itong CEC para hindi kayo malito. So pag click nyo ng CEC, click nyo rin itong CEC file. Ayan. Kasi walang CP file dyan. Then open nyo lang. Okay, ayan. So, ngayon, kompleto na yung BL, EP, at CEC mga guys. So, yung CP na lang ang hindi natin nalagyan. So, dahil ito na lang ang natitira, click natin yung CP. So, dahil walang CP dito, itong modem ang i-click natin mga guys. Kasi hindi CP ang naging name niya. Kundi modem ang naging name ng file. So, yung modem na yan ang ilalagay natin doon sa CP. Ayan. So, dahil nalagay na natin sa CP ito mga guys. So, pagkatapos niyong malagay, kapag ganito na siya, dapat i-download nyo muna yung cellphone nyo bago nyo ma-reprogram. So, alam niyo naman siguro kung paano mag-download mode dahil mayroon naman akong nilagay na link ng video kung paano mag-reprogram sa baba ng description ng video na ito. May link dyan. Puntahan niyo lang sa baba ng description ng video na ito ang link kung paano mag-reprogram ng Samsung. So dahil tapos na tayo sa 4 file mga guys kung paano ilagay. So i-reset natin ito para mawala itong mga file na ito. I-reset lang natin. Ayan. So doon naman tayo sa may single file kung paano siya ilalagay mga guys. Ito. Halimbawa itong 7582. Or itong 7562. Punta tayo sa firmware. Ayan. Then, kung makikita nyo guys, single file lang ang 7562 na ito. Wala akong 4 file na firmware nito, kundi single file lang. So, para malaman nyo guys kung saan ito dapat ilagay dahil isang file lang siya, single file lang siya. So, dapat alam nyo kung saan nyo ilalagay dito sa 4 na box na ito. Dahil single file lang siya mga guys, is lalagay nyo siya sa EP. Hindi nyo siya pwedeng ilagay sa BL, CP, CEC. Hindi nyo pwedeng ilagay dyan. Ilagay nyo dapat siya sa my EP. Ayan. Click nyo yung EP and then puntahan nyo yung firmware kung saan yung firmware nalagay or nakatago. Ayan, 7562. Ayan, dito yung firmware. Okay, ayan. So makikita nyo single file lang siya mga guys. So click nyo yan, then open nyo. Ayan. So, hintayin nyo lang ng kaunti dahil medyo matagal mag-load ito kasi medyo mabigat ito na file. Okay, ayan. Na-load na siya mga guys. So, pwede na nang i-program yung cellphone niyo dahil nalagay na siya. So, siya nga pala mga guys, doon sa 4 file na ginagamit natin, mayroon tayong sikreto doon na dapat nyong malaman kapag nag-reprogram kayo ng mga G1 ML. Kasi yung G1 na cellphone, medyo makunat yan na cellphone. So, may mga sikreto doon kung anong dapat gawin natin doon sa 4 file, mga guys. So,
Malalaman natin yan para sa mga naka-member sa aking channel. Dahil ibibigay ko sa kanila yung link kung paano, o kung ano yung sikreto doon. So maraming salamat sa panonood mga guys. Okay, so yun yung tutorial natin for today mga guys. Sana ay mayroon kayong natutunan sa video na ito. At wag sana kayong magsawang manood ng mga tutorial natin about cellphone repair. Dahil wag niyong itanim sa isip niyo na hindi niyo kaya yung isang bagay na gusto niyong gawin na kaya naman ng iba. Ang itatak niyo lang sa isip niyo, kapag gaya ng kapwa ng tao, kaya niyo rin gawin. So maraming salamat sa panonood. Ako pa rin po ito si Rasky na nagsasabing lamang pa rin ang may alam. So maraming salamat mga guys. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share. At huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe para ma-updated ka sa mga bagong video na aking i-upload. Maraming salamat.